Sapat na paghahanda sa di inaasahang sakuna. Hatid sa inyo ng himpilang ito. Ano nga ba ang lindol o ang aftershocks? Ang earthquake o lindol ay isang natural na kaganapan na kung saan ang lupa ay unti-unting yumayanig. Mayroong dalawang sanhi ng paglindol. Una, ang pagsabog ng bulkan. Kapag ang bulkan ay pumutok, ang magma o mainit na putik sa loob nito ay gumagalaw, dahilan upang gumalaw din ang lupang malapit dito. Pangalawa, ang biglaang paggalaw ng lupa buhat sa enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang enerhiyang ito ang siyang tumatama sa plate boundaries and fault na nagiging sanhi ng biglaang paglindol. Mayroon ding iba't ibang lakas ang pagyanig at paggalaw ng lupa kapag lumilindol, at ito ay nasusukat sa dalawang pamamaraan. Una ay sa pamamagitan ng magnitude. Ang magnitude ay tumutukoy sa lakas ng enerhiya dala ng paglindol mula sa pinakapuno ng kanyang pinanggagalingan. Pangalawa ay sa pamamagitan ng intensity na tumutukoy sa lakas ng lindol ayon sa nararamdaman ng tao. Mayroong iba't ibang intensity ang paglindol. Mayroong mahina na parang nakakahilo lamang sa pakiramdam o intensity 1. Mayroon ding pagyanig at paggalaw ng lupa na hindi lamang nakapamiminsala, kung hindi maaari ring kumitil ng buhay ng mga tao. Kapag ganito na ang uri ng paglindol ay umaabot na ito sa intensity 8. Sa ganitong lakas ng pagyanig, ang mga gusali ay nagsisimula ng gumuho at ang mga kalye ay nahahati na sa dalawa. Pagkatapos ng isang lindol ay maaari pang magkaroon ng aftershocks o mahihinang magkakasunod na paggalaw ng lupa. Ang aftershocks ay maaaring maging sanhi ng tsunami. Ang tsunami ay ang di pangkaraniwang paglaki ng alon sa dalampasigan gawa ng malakas na lindol sa ilalim o sa baybaying dagat. Kailangan ay lagi tayong maging handa at umantabay sa balita upang malaman kung mayroong tsunami advisory o warning, dahil ang mga lindol na nangyari sa karagatan ng Pilipinas ay maaaring magdala ng tsunami sa loob lamang ng ilang minuto. Bukod sa tsunami, ang aftershocks ay maaari ring maging sanhi ng pagsabog ng bulkan, sinkhole o pagkakaroon ng malaking butas ng lupa at paglambot ng lupa, dala ng tubig na nagmumula sa ilalim nito. At lubha itong mapanganib sapagkat anumang oras ay maaari ng tuluyang bumagsak ang mga gusali o mga bahay na nasa paligid. Sa ganitong mga pagkakataon, mas mabuti na manatili sa open space o lugar kung saan maluwag at malayo sa kinatatayuan ng mga bahay at gusali. Kung nasa loob ka naman ng gusali at delikado na para sa iyo ang makalabas pa, magtago sa lugar kung saan matibay ang pundasyon tulad ng ilalim ng matigas na lamesa at protektahan ang iyong ulo. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari anumang oras. Kaya iba yung pagsasanay at paghahanda ang dapat nating gawing madalas. Sapat na paghahanda sa di inaasahang sakuna. Hatid sa inyo ng himpilang ito.